Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong topic po tayo ngayon. So, bakit ba walang taong neutral? Kumbaga, it's either kaaway tayo ng Diyos or kakampi. Ito po yung ating papag-usapan ngayong araw sa ating 365 daily devotions. Ang topic po natin ngayon ay Pelagius. So, ano nga ba ang Pelagius? Ito po yung katuruan na kayang-kaya daw natin sundin yung utos ng Diyos or sundin ang Diyos nang walang gabay niya. So, parang aasa na lang tayo. Kumbaga, aasa na lang tayo sa ating sarili na kaya natin sumunod sa Diyos ng sa atin lang. Pero alam naman po natin na hindi natin kaya yun. Dahil nga, kung aasan tayo sa ating sarili, ay hindi natin kakayanin sundin ang utos ng Diyos dahil matutukso at matutukso tayo. At makakagawa pa din tayo ng kasalanan. Kaya naman, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil nga, ang salita niya, ang Diyos mismo, ang magagabay sa atin papunta sa Kanya. Ang Bible verse po natin ngayon ay Ephesians 2 verse 1 to 5. At ang sabi dito, "As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved." So, sinasabi po dito na noon pa man ay makasalanan tayo dahil sa mga sinusunod natin. Mas sinusunod natin yung kasamaan dito sa mundo. Mas ginugusto ng flesh natin ang kasamaan dito sa mundo. Ang ginugusto ng ating flesh ay yung talagang hindi ninanais ng Diyos. So, napailalim tayo sa kasamaan, kaya nga nagalit sa atin ang Diyos. At dumating sa point na kinaputan na tayo ng Diyos. Pero dahil na mahal tayo ng Diyos ay inalay niya or sinakripisyo niya ang kanyang anak na si Kristo upang maligtas tayo at mabuhay ulit. Dahil nga patay na tayo spiritually dahil nga sa ating kasalanan, pero nung bumaba si Kristo at namatay, and yung nabuhay ulit siya, kasama na natin siyang nabuhay. For the glory of God the Father, everything will be just fine. Your joy will return and you will